Billionaire's Instant Bride Part 33. Uriel's Point of View. Nakadapa na ako sa kama at naghihintay na magsimula si Christine. I was actually not expecting her to really do it since I thought it was just part of the act. But yeah, here we are. I also think it's the best time for me to get a massage since I have been so stressed for the past weeks. Ang dami kong problema. Hindi lang sa personal na buhay, kundi pati na rin sa trabaho. Sir, magsabi ka lang kung kailangan ko pang diinan ha? Sambit niya sa akin bago ko naramdaman ang pagtulo ng malamig na oil sa likod ko. Or kung saang part mo ako gustong mag-focus, dagdag niya. Christine, tawag ko bago pa man siya magsimula. Can you please stop calling me sir? I thought we already talked about it. Anggil ko, dahil baka marinig kami ni Lolo. It would surely raise suspicion. Okay po. Tugon niya bago niya inilapat ang mainit niyang palad sa likod ko. Call me by my name. Utos ko bago pumikit para damhin ang nagsisimula ng uminit na oil. Now, Uriel, mahina niyang banggit. I bit my lower lip when I felt something click inside me. She just uttered my name, nothing special. Yet something inside me reacted. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari sa akin. Kahit ako ay di nakilala ang sarili ko. It wasn't like this before. I find my reaction so conflicting and confusing. Again, utos ko, call me naturally. Call me like how you used to whenever Lolo's around. Uriel, fuck. Huminga ako ng malalim bago inayos ang pagkakadapa ko. At para na rin pakalmahin ang sarili ko. Good. Now you may start. Okay po. Tugon niya bago niya sinimulang hagurin ang likod ko. The movements of her palms pressing against my back is soothing. I can tell from how she glides her hands that she has done this a couple of times already. That she was telling me the truth when she told me she is a master of this. Napawang ang bibig ko nang may matamaan siyang parte sa may balikat ko. There. Pabulong kong sabi at kinagat ang labi dalang sarap sa pakiramdam sa tuwing natatamaan niya yon. That spot. Yes. Oh, I couldn't stop groaning in pleasure. I can really feel the tension in my muscles going away. Mas lalo pang sumarap ang pakiramdam ko nang magsimulang uminit ang oil. The minty sensation from it made the massage more soothing and pleasing. Go a little lower. Utos ko sa kanya. Dito po ba? Tanong niya bago sinundot-sundot ang lower back ko, as if she's trying to guess the part I wanted her to massage. There. Napaawang ang bibig ko sa sarap. Damn. I didn't know she's this good. I had a few massage experience, but I did really enjoy it. It was good. Yes, but not as good as now. This one just feels so natural. It feels home. Oh yes, there. Bulalas ko. Maingay na akong maingay, but I'm really enjoying it. Press harder, Christine. Apply more pressure. Dagdag ko. Do you want me to massage your legs, sir? Tanong niya sa akin pagkatapos ng ilang sandali. Yes. Hindi na ako tumanggi. I want to grab the chance to have a free good massage. Now that I know how good she is with this, I might ask her for a few more sessions until she's under my roof. Okay po. Tugon niya bago ko naramdaman ang pagtulo ng oil sa isang hita ko. She gently rubbed my thigh with her burning palms. The sensation of his palms gliding on my skin somehow awakened something in me. Nakagat ko ang labi ko nang maramdaman ko ang pagtigas ng alaga ko. I didn't mean it. It took it hard. It was an involuntary movement. The warm sensation from Christine's soft hands awakened it. It feels really good. Bulong ko sa kanya bago itinuwid ang mga hita ko. She really knows well where to focus her pressure. Ramdam ko talaga ang pagtakas ng pagod at tensyon sa kalamnan ko. Pagkatapos niya sa mga binti ko ay mga braso ko naman ang minasahe niya. Sa bawat hagod ng kamay niya ay hindi ko mapigilang maalala ang mga nangyari sa amin. Kahit na ayaw kong isipin ang tagpong yun ay hindi ko magawa. It keeps coming back like a movie in replay.
Dahil doon ay nag-iba ang dating ng bawat hagod niya sa akin. Second by second, I can feel the oil burning my skin, fueling the heat inside me, setting my body ablaze. My heart is starting to pound like hell. Nanuyurin ang lalamunan ko. I don't want to admit it, but I'm getting turned on. Tigas na ang kahabaan ko. I can feel it aggressively twitching inside my tight boxers. Gustong gusto na nitong makawala sa hawla nito, but I just can't do it. Ayoko na. I should stop myself from getting addicted to it because it's extremely dangerous. Uriel, saan mo pa gustong magmamasahe? I cursed under my breath when her voice suddenly sounded tempting, as if she was trying to enchantingly tease me. Bumibigat na ang paghinga ko dahil sa labis-labis na init na nararamdaman ko. Kaya naman huminga ako ng malalim para kahit papaano ay maibsan ang nararamdaman ko. I need to control my urges. I have to. Uriel, tawag niya sa pangalan ko, and hell, her voice sounded too sensually attractive. My legs. Massage me in my legs. Sabi ko na lang dahil feeling ko kulang pa sa parting yun. Okay, pwede ka bang tumihaya? Hindi ko kasi mamasahe yung harapang bahagi ng legs mo eh. Utos siya sa akin. I took a deep breath before shifting my position. At nang makatihaya na ako, ay napatingin ako sa kanya nang mapansin kong tila natigilan siya. Her eyes were slightly dilated while looking at something. And when I followed her gaze, napamura na lang ako nang makita kong tila naging isang tent ang boxer short ko dahil sa tigas na tigas kong alaga. I quickly covered it with my hands and looked away. Hindi ko mapigilan ang pag-init ng pisngi ko dahil nakaramdam din ako ng bahagyang hiya. Don't mind it. Just continue. O talagang sambit bago ako huminga ng malalim. I still feel hot, even after getting myself embarrassed. Okay lang po? At nagsimula ng masahihin ang harapang bahagi ng hita ko. But things just get even worse. The pressure from her hand and the sensation that the oil gives me as her palms glide through my skin made my dick even harder. Sa sobrang tigas ay masakit na to dahil naiipit to sa loob ng boxer ko. Malapit na ba tayong matapos? Tanong ko sa kanya habang tinatakpan ko pa rin ang umbok ko. And when I look at her, I saw her peeking at my bulge. And that was my last straw. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. I got turned on. Christine, I called her. My voice was a little hoarse after gulping a couple of times, trying to suppress the heat that has been burning my body inside. Po? Tugon niya. Hindi siya makatingin sa akin. And I don't know what's with it, but it turned me on even more. Her shy expression looked erotic. Huminga ako ng malalim bago dahan-dahang inalis ang kamay ko sa ibabaw ng boxer ko. I noticed you've been looking at my crush from time to time. Panimula ako bago ako lumunok ng laway at huminga ng malalim. Do you want to see it? Hindi ko na alam kung ano ang sinasabi ko. I don't care about the consequence anymore. Po? Anak ko, hindi po. Ani at muling binaba ang tingin at nag-focus na lang sa hita ko. How about touch it? Mapang-akit kong tanong. I couldn't hold myself anymore. I'm really burning. I'm in a fucking heat and I need to find release to calm down. Hindi siya sumagot, pero napansin ko ang natigilan siya. And that was my cue to gently grab one of her hands. Touch it, Christian. Grab it. Halos pabulong kong sabi bago ko dinalang kamay niya sa matigas na umbok ko. I was expecting her to refuse, but I was surprised when she just let me bring her hand to touch me. Tiningnan ko lang siya. Her eyes were just focused on my bulge. Hindi niya ginalaw ang kamay niya. Nakapatong lang to sa boxers ko. But still, hindi na ako nakatiis. At ako na mismo ang nagbaba ng boxer ko. And I saw how her eyes widened in shock habang nakadiin doon. Samantala, Christine's point of view. Hindi ko napigilan ang panlalaki ng mga mata ko habang nakatingin sa tayong-tayong alaga ni Mr. Muller. Nangangati ako ni kumpara ang braso ko rito. Hindi ako makagalaw sa kinauupuan ko. Maging ang kamay ko na nakalapat sa gilid ng sentro niya ay hindi ko maikalaw. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi dahil sa kaba,
kundi dahil sa init na nararamdaman ko. Hindi ko inaasahan na mag-iinit ako sa mga ungol ni Mr. Muller kanina. Pilit ko namang pinipigilan, pero hindi ko talaga mapigilang maapektuhan sa mga daing niyang tilang musika sa tenga ko. Hindi ko mapigilang maalala ang mainit na tagpong naganap sa amin. At mas lalo pa itong tumindi nang makita ko ang umbok sa boxer niya nang tumihaya siya. Ayaw ko mang aminin pero gusto kong makitang muli ang alaga niya. Gusto ko itong makita ng malapitan at nangyari na nga. Sa harap ko ay ang tuwid at tuwid niya ang alaga. Hold it. Utos niya sa malalim at medyo paos na boses. Massage it, Christian. Let it feel your wonderful hands. Mapang-akit niyang dagdag bago niya kinuha ang kamay ko at kinabayan papunta sa katawan ko. Napalunok ako nang maramdaman ko ang pagtango ng alaga niya, pagkahawak ko rito. Tila may kungalo sa boss niya na nakakahipnotismo dahil natagpuan ko ang sarili ko na sinusunod ang gusto niya. Daan-daan kong tinaas baba ang kamay ko habang mahigpit na hawak ang katawan ng alaga niya. At ilang sandali pa, ay narinig ko na ang mumunting daing habang nakatitig siya sa akin. Napatigin ako sa katawan niya. Nangingintab to dahil sa oil na ginamit ko at pawis na rin niya. Nahuhumaring na ako sa boses ni Mr. Muller. Nilamon na rin ako ng init sa katawan ko. Kinuha ko ang oil at binuhusan ko ang tigas niyang alaga. Pagkatapos ay dahan-dahan ko itong minasahe. Maya-maya pa ay nagsimula ng dumaing ng malakas si Mr. Muller. At ilang segundo pa ang lumipas, ay sunod-sunod na mura na ang kumawala sa bibig niya, kasabay ng pag-abot niya sa sukdulan. Nagulat pa ako, dahil umabot yun hanggang sa dibdib niya, at ang iba naman ay umagos sa kamay ko. Taas baba ang kanyang balikat habang pinupuno ng tunog ng marahas ang paghinga ang kwarto. Fuck, that was good. Pulong niya tuon lang ako natuuhan sa ginawa ko. Mabilis kong binatawan ang alaga niya at bumaba ako sa kama. Uhugasan ko lang po ang kamay ko. Paalam ko at dali-daling tumakbo sa banyo habang paulit-ulit na minumura ang sarili ko. Huhugasan ko na sana ang kamay ko nang makita ko mula sa salamin na sumunod sa akin si Mr. Muller. Dahan-dahan siyang naglalakad ng walang kahit na anong saplot. Uriel? Tawag ko sa kanya mula sa salamin. Tumitig siya sa mga mata ko. Christine. Lumapit siya sa akin, sabay patong ng baba niya sa balikat ko. Nagkatinginan kami sa salamin. At gamit ang malalim at medyo paos na boses niya ay bumulong siya.